Ngayong araw nga 10 million na yung followers ko dito sa TikTok. Kaya papaputukin ko muna itong nabili kong popper. Sobrang kalat din pala nito. Kaya ibabalik ko na lang siya ulit. Pero di pwede yun, kaya ulitin natin ulit. Happy 10 million followers sa atin mga guys. Grabe, sobrang bilis natin. Parang kailan lang nung gumawa ko ng video sa TikTok. Pero syempre kailangan ko munang linisin to. Nakapagalitan ako ni mama, sino na naman nagkalat sa bahay. Sa totoo lang, di ko inaasahan na abot pa ako ng 10M. Kasi dati sobrang saya ko nung nagkaroon na ako ng 1 million followers. Lalo nga ako sumaya nung na-verified yung account ko sa TikTok. Tapos ngayon 10 million na tayo. Kaya gusto ko lang sabihin sa inyo ngayon, para sa inyo tong popper sa pinagkalatan ko. Charot! Pagkatapos kong malinisan yung pinagkalatan ko, dumiretso na ako sa tindahan. Sa mga oras nga na yun, pinag-iisipan ko kung anong gagawin ko. Gagawa na lang pala ako ng DIY cake kasi nagtitipid din ako. Gusto ko nga sanang sulatan yung 10M na cupcake. Kaso nga lang wala nang tindang cupcake si mama. Kaya nagtingin na lang ako dito sa ref kung anong pwedeng gawin. Meron nga akong nakitang cake dito, nakasulat siya Happy Anniversary. Hindi ko alam kung kanino to. Baka pinarep lang dito sa amin. Binura nyo pa talaga pangalan nyo ha. Logi lang siguro yung relationship nyo. Charot! Pero bahala na, nandito na ako. At nandyan ka. At saan man lupalop ng mundo kung nasan ka. Panoorin mo na lang tong gagawin ko. Kumuha lang pala ako ng ibang chocolate sa freezer para ipang design sa gagawin kong cake. First time ko lang gagawin to ha. Hindi talaga ako marunong mag-design. Baka ibas nyo ako. I-jeep nyo na lang ako. Charot! Hindi nakakatawa. Tinikman ko na muna pala tong anniversary cake. Masarap pala talaga yung gantong cake. Lasang magtatagal kayo. Nagumpisa na nga akong ayusin tong anniversary na cake. Tinanggal ko na nga pala tong isang slice para maging square na lang tong cake. Tinanggal ko na din pala yung mga nakalagay na chocolate sa may side para malinis yung 10M na cake natin. Ang dami pala nagko-comment sa inyo. Kaboses ko daw si Nobita. Minsan naman si Doraemon. Sige, sa susunod gagawa natin ng content yan. Hahanapin natin yung mga kararo ko. Si Suneo, si Damulag. Tsaka syempre hindi pwedeng mawala si Shizuka. Magi-story time na lang pala ako dito. Kasi naman wala akong alam na sabihin dito habang gumagawa ng cake. Dati pala nung nag-aaral pa ako sa school. Pauwi na ako galing trabaho. Working student din kasi ako noon. Habang pauwi nga ako noon, bigla ako nagutom. Kaya naganap na muna ako ng malapit na fast food. Pagkarating ko nga walang bakanting upuan. Pero naganap pa rin ako kung saan pwede umupo. Kasi sobrang gutom na ako noon. Wala nga akong choice kundi kausapin yung babae na nakaupo dun sa upuan. Siya lang din kasi mag-isa kumakain. Kaya tinanong ko talaga siya kung pwede makipag-share ng table. Buti na lang mabait siya. Pagkatapos ko nga mag-order nun, kumain na ako. Habang kumakain niya ako ng fries nun, tumitingin siya sa akin. Nag-i-smile pa siya. Kaya nag-i-smile na lang din ako sa kanya. Akala ko nga nung una crush niya ako. Pero hindi pala. Kasi bigla ko naalala, hindi pala ako umorder ng fries. Rice meal lang pala yung in-order ko. At saka yung Coke float. Sabi ko nga sa kanya nun, babayaran ko na lang yung fries. Buti na lang hindi siya pumayag. Kasi 20 na lang yung nasa wallet ko. Saktong pamasahin na lang yung pauwi. Pag talaga naaalala ko yun, nahiya pa rin ako hanggang ngayon. Balikan na lang natin tong ginagawa kong cake. Kinamay ko na lang din pala yung stikaw dyan kasi malinis din yung kamay ko. Baka may mag-comment kasi, bakit kinamay yung stikaw? Ang dumi-dumi ng kamay. Kaya unahan ko na kayo. Pero malinis naman dyan yung kamay ko. Tsaka sa akin din naman tong cake. Ay hindi pala ako sure kung sa akin to. Pero ngayong naayos ko na to, sa akin na tong cake na to. Hindi ko alam kung maganda ba tong cake na nagawa ko. Pero para sa akin maganda na to. Tsaka pinag-effortan ko din tong cake na to. At pagkatapos ko nga maayos yung cake, nag-edit na din ako ng picture dito para sa 10M. Pinrent ko na din pala yung picture. Kasi ito yung lalagay ko sa taas ng cake mamaya. At pagkatapos ko nga makat yung picture, lagay ko na din siya dito sa taas ng cake. At heto na pala yung resulta na ginawa nating DIY cake. Happy 10 million followers sa atin mga guys. Maraming salamat sa suporta nyo. Mahal ko kayo. Hindi yung charot. Bye-bye! Kuya, pabili nga, soft drink. Ano po soft drinks? May RC ba kayo? Coke lang po ate. Sige, Coke na lang. Maliit po. Oo, pero plastic na lang Sige po. Kaya, Bayad ko, kuya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのモード grabe, ang dami nang naipon ko sa alkansya. Ay, nakupit ko pala sa tindahan. Chawot! Ngayong araw nga pala, samahan niyo ako magbukas ng alkansya. Ilang buwan ko pala tong pinag-ipunan. At ilang araw na din tuyo yung ulam ko. Chawot! Binuksan ko na din pala tong alkansya ko ngayon. Kasi napapansin ko habang tumatagal, nababawas yung pera sa loob.
Nagpatulong pala ako kay ate dyan na kaming dalawa magbilang sa mga naipon ko. At ito palang mga naipon ko mga guys. Gagamitin ko to pambili ng aircon sa computer shop. Matagal na din kasi gusto ng mga bata na magka-aircon sa loob. Kaya pinag-ipunan ko talaga to. Yung mga sukli ko pala natatanggap dito ko nilalagay. Minsan kapag may racket ako, yung sobra dito ko rin nilalagay. Pero madalas yung kalahating benta ni mama dito ko nilalagay. Chot! Grabe din, di ako makapaniwala na nakaipon ako ngayon. Naalala ko tuloy ng bata pa ako. Yung alkansya ko yata umaabot lang siya ng 1 week. O kaya 3 days lang. Kasi kapag nagutom na ako, babasagin ko na yon. Tapos 20 lang din yung laman. Nag-umpisa na nga din pala ako magbilang. Si mama talaga malakas yung pang-amoy sa pera. Kaya kahit di namin siya tinatawag ni ate, lumapit siya dito. Tulungan niya na daw kami sa pagbibilang. Baka mali yung pagbibilang namin. Pero kapag nahulaan mo kung magkano to, bibigyan kita ng 20 pesos. Chot! Iniwahiwalay nga namin yung mga papel tsaka yung mga barya. Siyempre para di kayo mahirapan magbilang. Ikaw naman. Pinagsama-sama ko lang nga yung papel dyan tsaka yung barya para makompute ko na din. Yun, naipon ko pala, umabot siyang 48,448. Pero alam ko mababawasan pa yun. Kasi naman kanina pa nakatambay si mama dito. Kaya binigyan ko na lang siya ng 5,000 pesos. At limpak-limpak na pa premyo. Chot! Pero pambayad na yun ng kuryente. Heto pala mga natirang barya, panlalaro ko pa sa PisoNet. Kinabukasan na pala to. Order lang ako ng aircon sa tatay ng kaklase ko. Para sila na mag-install ng aircon dito sa loob. Bago nga nila ilagay, tinanggal na nga muna namin yung ibang gamit na nasa loob. Kailangan kasing tanggalin tong mga to kasi nakaharang. At saka medyo maalikabok. Kaya kailangan talagang tanggalin. Heto na pala yung pinag-ipunan ko. Parang kahapon lang binibilang ko pa yung mga pera. Pero ngayon yung pera ko parang lobo na lumipad. Pero ayos lang yun. Sobrang init din kasi talaga dito sa loob. Kasing ikaw nandito sa loob, para ka rin nasa loob ng oven toaster. Chot! Bago nga siya malagay, sinukatan muna dito sa loob kung saan siya ilalagay. At namasukat na nga siya, meron lang sila nilagay na pang-lock sa aircon. Parang yun yung magiging support niya para hindi mahulog. Kumuha din pala ng kumot si ate para takpan yung mga libro niya. Kawawa naman daw yung mga libro niya kapag ang alikabukan. Ay, bali na daw ako yung maalikabukan, wag daw yung mga libro. Na ma-setup na nga yun sa taas, ilagay na dun yung tubo ng washing machine. Nahihirapan nga kami kung saan ilalagay yung makina ng aircon kasi wala na ring space dito sa amin. Kaya dito na lang sa taas ng bubuan nilagay. Habang nilalagay pala dito sa taas, ini-install na din sa baba yung AC. At ito na nga yung huli niyang ginawa, yung magiging saksakan. Sa panunood ko pala ng pag-install ng aircon, baka sa susunod ito na yung maging trabaho ko. Chot! At ito nga, tapos na siya. At bago nga umalis yung papa ng classmate ko, inaalalahanan pa niya ako kada 1 week daw nililinis yung filter. Sabi ko naman sa kanya, wag nang linisin para no filter. Chot! Pero sinabi ko na lang kay ate para siya na yung naglilinis. Saglit lang naman daw tanggalin. At saglit lang din naman ibalik. Yung dati palang aircon dito, pinaplatada ko na din yung butas para mapantay siya sa pader. At ngayon natuyo na nga siya. Ginawa ko yung gamit na pang pintura. Nagtira talaga ako ng pintura para dito. Yun nga lang, tumigas na yung roller. Pero tinatamad na akong umalis. Kaya kahit matigas na tong roller, ito na rin yung gagamitin ko. Tinamad kasi ako maglinis noon. Kaya sobrang pagod ng pinuturahan ko tong shop. Kaya kahit matigas yung roller, gagamitin ko pa din. Pwede pa naman pala siyang gamitin kahit matigas na. Kaya medyo mahirap. Pero kahit papano naraos naman. First coating pa lang to. At mamaya magpapantay din yung kulay niyan. Ayun lang. Bye-bye! Kanina pa nga ako nagtitinda dito sa tindahan kaso wala nang bumibili. Gusto ko na nga magsara kaso sobrang aga pa. Pero buo na kayong decision ko mga guys. Sasara ko na yung tindahan. Ewan ko ba kung ba't ganun? Kapag naka-vlog ako, may mga bumibili. Hindi ko din alam. Kung nakaasar lang talaga yung mga bumibili dito. Kasi kapag nakatambay lang ako sa tindahan, wala talagang bumibili. Kaya mukha mapapasoft drinks pa yata tayo sa wala sa oras. Ang sarap nga ng soft drinks. Pero wait lang, may nagpadala pala kanina sa akin giveaway dito. Nagaling to sa classmate ko. Na di kasi ako nakapunta nung isang araw sa binyag. Kaya yung souvenir, lianera na lang. At saka isang baso kasi di daw ako nakapunta. Kaya gagawa na lang siguro ako ng leche flan mga guys. Kasi sayang naman tong llanera. Habang wala kang bumibili, gagawa muna tayo ng leche flan. Kasi ang tagal ko na rin bago makakain ulit ng leche flan. First time ko nga lang makakagawa ng ganito. Na sinasabi nga ng karamihan, na kapag first time mong gumawa ng leche flan, ay hindi mo talaga siya mape-perfect. Pero saglit lang din naman siyang gawin. Kaya sana maging maayos yung kalabasan. Naglagay lang ako ng 2 kutsarang asukal at nagdagdag pa ng 1 gatas. Kasi parang ang konti nang nagawa natin. Napanigurado. Hanggang leeg lang to mga guys. Shot! Favorite ko din kasi talaga yung leche flan. Na kahit isang llanera yata kaya kong ubusin. Na dati talaga iniisip ko kung paano siya gawin. Kaya sa mga di pa nga nakakaalam kung paano gumawa ng leche flan, ito na rin siguro yung tutorial. Na kailangan mo talagang tagalan sa pagmimekos-mekos. Naubusan na nga kami ng kalamansi. Kaya etong lemon na lang din yung nilagay ko. Na pagkatapos, mekos-mekos mo ulit yan insan. Na kailangan hindi mamuo yung gatas tsaka asukal. Pagkatapos, i-set aside muna natin to para makapagsimula na tayo makagawa ng leche flan. Hindi ko na din pala masyadong dinamihan yung asukal. Kasi para sa akin marami na to. Kaya kung gusto mo nga mas matamis, dagdagan mo lang siguro ng asukal. Napapainitin nga natin siya dito sa kalan na low heat. Nahihintayin natin hanggang maging caramelize yung asukal.
Mabilis lang din naman siya. Kaya kailangan, mahina lang din talaga yung apoy. Kasi mabilis lang din siya masunog. Lalo na manipis lang tong lianera. Kaya na medyo nag-caramelize na nga esukal. Pumasok na din ako sa loob para mapalamigan na. At masali na rin yung kaninang minekos-mekos natin. Na kung meron kang pangsala, mas maayos. Kasi para matanggal yung mga bubbles. Naubusan na nga kami ng foil dito. Kaya pinalot ko na lang din siya ng plastic. Binutas ko na lang sa gitna para makahinga yung leche plan habang niluluto. Kasi baka sabihin niya sa akin mamaya, leche ka, di ako nakahinga. Chot! Diba mga guys, mabilis lang siya. Pero lagot siguro tayo kay mama. Kasi sinira ko yung tindahan para makagawa lang ng leche flan. Medyo matagal pa nga ito maluluto. Kaya habang hinihintay nga mga guys, tuluyan ko ng isasaring tindahan. Medyo 10 oras na din kasi. Kaya kailangan na din talaga magsara. At makalipas nga ng ilang minuto mga guys, dinalikan ko na rin itong niluluto natin. At eto nga, sobrang bango na niya. Yun nga lang yung nilagay natin plastic kanina. Medyo naapektuhan yung leche flan. Pero di naman masyadong importante to. Yung mas importante yung sa likod. Kasi doon natin makikita kung perfect ba yung ginawa nating leche flan. O malileche lang tayo dito. Chot! Sobrang bango nga. Kaya natatakam na din ako. Pero mas masarap nga to kapag malamig mga guys. Kaya niref ko muna siya ng ilang oras. At binalikan na din na heto na yung finished product mga guys. Ayan na! Wow! Perfect! Perfect siya na. Oo, yung iba hindi nila na-perfect yan. Bango. You're so lucky. Pero ang bait lang pala niya na. Oo. Yes. Wow! Ano? Ang sarap. Medyo sunog lang na konti yung sugar. Pero Masunog siya? all goods. Konti lang naman, yung dito lang oh. Ang sarap na guys. Sakto lang din yung tamis kasi di ko rin dinamihan yung sugar. Kasi baka maging asukal di pa tayo. Sarap. Yun lang. Bye-bye!